Okay. Second problem is pump. Meron tayong pump. So bago tayo pumuntang turbine, pump muna. So bali, sabi na dito, ito maayos na daw to. Bali, kunin lang natin yung given at hindi na natin kailangan i-drawing yung HGL, EGL. Basta kung kaya na natin i-solve, pwede na. Given muna para hindi tayo malito ulit. So, meron na tayong, sabi niya kasi dito, meron tayong A and B na discharge. Since iisang linya na yan, iisang linya equals ang discharge throughout the line. So, discharge from A to 1 is equals to discharge from 2 to B. Gets? Nakikita niyo? Kasi isang line yan eh. Tingnan mo. A to 1 and 2 to B. Eh syempre, gusto na bang makita pa? Pati din nung pumupunta ang tubig sa loob ng pump, equal na din yan. Equals to Q.1 to 2. Yan. So yung QA to 1, wait lang, sulat ko muna yung given. So bali yung given is, sa discharge muna sa A, let's say ang sinasagutan natin ay A. Q is equals to, ano yung Q ulit doon? 12 liter per second. So, ang given, meron na tayong discharge, then meron tayong velocity, wala yung nakasulat, na drawing na kasi sa figure lahat. So, I think wala tayong maisulat talaga na given. Yung isulat lang natin dyan is yung head loss. The loss of head from A to 1 is 3 times the velocity head in the 150 mm pipe, and the loss of head from 2 to B is 20 times the velocity head in the 100 mm pipe. So, yung loss of head daw sa A to 1, yung head loss daw sa A to 1 ay 3 times the velocity head at point 1, 2J. Sa 150 mm diameter daw. Tapos, loss of head from 2 to B, 20 times velocity 2, 2J. Yan. Take note as well na ang yan na lang muna. Bali, solve for P1 and P2, no? Given that Q is equals to 12 LS. Alam naman natin ang 12 liter ay equals siya sa, basta ang liter, 1,000 liters is equivalent to 1 meter cube. Kaya magiging 0.012 meter cube per second. Not convinced? 12 liter per second, 1,000 liters, tapos 1 meter cube. Cancel? 1,000, 12 divided by 1,000, move lang ng digits, 1, 2, 3. Kaya mayroon tayong extra 0 dito. 0.012. So, okay, so write BEE. Pwede tayong mag-write BEE kahit saan, pero pipiliin ko na lang i-consider ko muna si A to 1. Kaya A to 1. Sa A to 1, meron tayong elevation ni A plus PAW, pressure head niya, plus velocity head equals to Z2 Z1 pala plus P1W plus V1 squared 2J plus HL from A to 1.
Head loss lang na develop natin dyan at hindi na cover ang pump. Kaya hindi natin may dadagdag si pump sa region na A to 1. Okay? Head loss lang. Merong head loss si A to 1, meron din head loss si 2 to B. A to 1 lang to kinoconsider natin. And so ZA, yung elevation down ni A, and ang bagal yung nagsulat ng A dito sa loob ng tubig, merong pressure yan sa loob. Pero since kakulangan ng data, i-assume ko na lang na water surface yung tinutukoy ng gumawa ng problem. Kaya water surface, ito yung datum line daw natin, si water surface ng A. Kaya 0 daw yung elevation niya. Tapos kung pupunta tayo 1 and 2, negative 6 daw yung elevation niya. Kaya dito sa 0 meters, yun yung ZA. And syempre, wala tayong pressure. 0 pressure sa water surface. Kaya 0. Velocity, tumatakbo ba ang tubig sa water surface? Hindi. 0. Imagine, malawakan yan. Malaking container yan. Sobrang laki na hindi mo mamalayan kung bumababa yung elevation dito. Ay 0. Tapos si C1 naman, negative 6 meters. Tapos si P1, wala. Hindi niya binigay eh. P1 over 9.81 kilonewton per meter cube. Basta yan yung units unit weight ng water. Plus velocity 1. Meron bang binigay velocity 1? Wala. Pero masusob pa rin natin yan. Kasi given yung Q natin. Basta alam natin ang Q natin ay 0.012 meter cube per second. So, ito, velocity times area, yung formula ni Q. Kaya 0.012 meter cube per second equals to velocity 1 times 5/4 times the area at 0.1. Alam mo naman yung cross-sectional area ng 0.1, 150 mm yung diameter daw ng pipe dyan. Kaya 0.15 para consistent yung unit niya sa meters. So yeah, I think that's it. So yung velocity 1 now, yan, decimal na siya. 0.6791 meter per second. Okay, nakuha na natin. Na-eliminate na natin yan. Meron na tayong V1. So, ilalagay ko na dito si V1, 0.6791 meter per second, syempre. Pero tinatamad akong ilagay ang meter per second. Over 2 times 9.81 plus yung HL81. Ito ay 3 times the velocity head ng 1. 0.6791 squared 2J. Hindi ko muna siya isa-summarize. Ito, 2J. Iano ko lang yan. 9.81. Tapos, lagyan ko lang ito para maayos. And, pwede ko nang i-add. And P1 ang natitirang unknowns dyan. So, yung P1 ko dyan ay okay, shortcut para shift solve lang. Yung pressure base sa computation ko, sana hindi ako nagkamali. 57.938 kPa, syempre. Kasi ang kPa, kilonewton per meter squared yan. Yan, nakuha na natin si P1. And ano na naman na si P2? Right BE na din tayo kay P2. Sige. Right B, E, at 2 to B. Pero lagyan ko ng letter T. And isulat ko na lang yung usual
typical, most madalas na parang default Bernoulli's equation na Z2 ay Z2 tapos plus syempre pressure head, velocity head, and then equals to ZB plus pressure head ng B plus velocity head ng B plus head loss ng 2 to B. And syempre, yung B natin ay water surface. Kahit na nakalagay yung letter B sa loob ng tubig. At sana may pressure. Pero kakulangan ng given nga, i-assume na lang natin na nasa water surface ang tinutukoy niyan. So, water surface yan. Kaya ang pressure dyan sa water surface, tapos velocity, wala. Pero yung ZB niya, 72. Kasi titignan mo yung drawing, 72 meters daw yung elevation niya. Pero yung Z2 naman ng 2 ay negative 6. Negative 6 meters plus P2. 9.81 kN per meter cube plus V2 ay yan na naman. So yung V2 ilagay ko na lang dito. Whoop! So 0.012 ito yung discharge. Tapos V2 A2 syempre. Tapos ito yung A ko ay equals to 5/4 times 0.1 squared kasi yung isa 150 yung 2 to B ay 100 mm na. Hindi ko na lang i-summarize yan. I-diretso calculate ko na lang yung V2. 5/4 0.1 squared. Oh, malaki, mabilis yung water. 1.5279 meter second. Yan ang V2. So, kung ilagay na natin si V2 dyan, 1.5279 squared 2 times 9.81 tapos yung ZB 72 as I said a while ago plus yung HL ng 2 to B given na yan 20 times the velocity head 20 times the velocity head ng 1.5279 squared 2 times 9.81 so P2 now is equals to grabe, ang laki. Malaki ang pressure. Parang nagkamali ata ako. Pero tingnan ko 7.8 7.357 Let me double check. Baka sobrang laki. Okay. Talagang ganyan talaga daw. Baka mali pala yung pressure war ko. Tingnan ko lang.
Oo, ganun talaga yun. So, yeah, tama na yan. And ano pang hinahanap? The last head, complete the horsepower output of the pump and the pressure heads at 1 and 2. Pressure heads at 1 and 2. Pressure. Complete the horsepower output of the pump. Bali yung pump naman guys ay right B at 1 to 2. Saan tayo nag-add? Dito. Sa pump, 1 to 2. So, alam naman natin na Z1 plus P1W plus V1 equals to Z1. Pero paano yung HP? Yung HP, increase yan, hindi yan loss. Kaya dito sa left side natin ilalagay pag increase, pag loss sa right side. So, yan, Z2 plus meron bang head loss sa loob ng pump? Based on my experience, wala. Since ang Z1 and Z2 ay parehas ang elevation, mawawala. Sa P1 naman, auto-compute na natin. So, since given na lahat yung mga natitirang P1 and B1 dito, P2 and B2, pwede natin compute. So, yung P1 naman natin ay okay plus B1 and then P2 yung pump daw natin ay 74.45 meters. Kasi ito na, pakinggan nyo na to guys. Ang formula ng power ay W Q H. Pwede yung HP pag pump, pwede pang T yan pag turbine, pwede lang head loss pag gusto mong pwede pag sinasabi na ano daw ang power na pinoproduce ng head loss, ano daw ang power na pinoproduce ng loss, parang ganun. So yan, HP na lang. Ito ay output, power output. So, minsan kasi, pag titingnan niyo sa libro ni Gilisania, ang power formula ng pump ay output daw. So, output is equals to WQHP. Tapos, pag turbine, input naman na WQHT. Tapos, ang efficiency, hindi na mahalaga ito masyado. Ay, basta hindi na mahalaga yan. It's minsan output over input or input over output. Basta ito yon. Power or output, di ba? Ito ay output. Pero hindi na mahalaga itong output input. Pag ito kasi sa pump, ang input na sinasabi, yun ang electricity na sinisip-sip ni pump. Let's say, ang sinisip-sip niya daw ay 20 horsepower. Tapos yung output naman, yun yung actual na pinoproduce niya na lakas or yung
actual na power na pinoproduce niya. Baka kung let's say sasabihin natin na less than 100% ang efficiency niya, mas parang may sira ata siya ng konti, gano'n. Mga less than 100%, maging ano yan, yung output niya ay mas mababa, less than 20 HP na yan. So, bis na 20 horsepower, yung nakasulat sa product, hindi less than, siguro mga 15, 16. Yan, pag may sinasabi siyang efficiency. And ito sa power, siyempre, ang unit weight ng tubig ay 9.81 kilonewton meter cube. And Q ay 0.02 meter cube per second. Tapos yung HP 74.45 meters. Kaya ito, cancel to. Ang matitira, kN meter per second. Force distance. So actually yung power guys ay galing yan sa formula na work over time. And ang formula ng work ay force times distance. And ang force na yan ay may magagawa yan sa unit weight ng water times yung HP. Ay, are you sure? Hindi HP. Yung force ay W times Q. Hindi. Basta meron yung derivation niya dyan sa book ni Gilisania. Hindi ko na kasi na-memorize. Kasi sanay na kasi ako nag-memorize na formula dito. Basta force times distance over time. Tapos, minultiply niya si unit weight. Gets pala. So, yung force pala si unit weight ng water times volume para makancel si meter cube. Volume and siyempre ang W kasi kN over M cube. Ang force kasi galing sa unit weight, di ba? Unit weight ito yung unit weight. Ang formula niya ay weight over volume. Nga pala, nalutang ako. Kaya ang unit weight, ito weight to. And so ito ay force din yan. Kaya yan. So unit weight times volume. Yun na daw yung force times distance over time. Tapos yung unit weight, panatilihin natin. Yung volume over time ay Q. Yun na yung Q. Tapos yung distance, yun yung HP. Kasi yung unit niya, meters. Yan. Kaya yan, back to the topic. Power ko ay 8. Ano to eh? Kilonewton meter second. And that, I think that is watts. Or kung i-horsepower natin, since ang 1 HP ay equals to 746 na watts, and ang watts ay 1,000, ang kilowatts 1,000 ang watts. Kaya kailangan natin i-multiply yan ng 1,000 divided by 746. So, yan. Ang power niya, 11.748 HP.
Ayan yung sagot. So, basta kung power ay ganito.